Yan, ikaw ba ay nagnanais na pakasalan si Ginoong Kinshian? Mula ngayon hanggang sa hinahara, hindi mahalaga kung mahirap o mayaman, o kung may sakit o wala. Hindi ko siya iwan. Gusto ko. Huwag kang mag-alala, anak, hindi ka pababayaan ng pamilya Qin. Tapos na ang seremonya. Kian, hindi mo pa nakikilala si Xian, di ba? Ikaw na ang bahala sa kanya mula ngayon. Kahit nasa kuma siya, gwapo pa rin naman. Kian, alam kong nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala, anak, ito ay 1,000,000. Gastusin mo ito, kapag kulang, sabihin mo lang sa akin. Hindi mo na kailangang bayaran. Tanggapin mo na lang, huwag kang tumanggi. Nakapagod ang araw na ito, nagugutom ka na siguro. Papapagluto kita ng pagkain. Napakabuti mo sa akin, mukhang kailangan ko ring maging mabuti sa iyo. Kinshian, kahit ako ang pumalit sa kasal. Gusto ko pa ring magpakilala. Ako si Bai Qingyu, ang iyong bagong asawa. Ikaw, manatili ka na lang sa koma. Ang ganda mo, ikaw ang bagong asawa ng kuya ko. Di ba? Halika, laruin kita. Bitawan mo ako. Hindi makakilos ang kuya ko. Naiinip ka na siguro sa unang gabi ng kasal, di ba? Ako na ang magpapabuntis sa iyo para sa kanya. Ano sa tingin mo? Bitawan mo ako. Gago ka. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Putang ina. Sinuntok mo ako? Huwag kang magpakapiyo. Akala ko tahimik lang, pero palaban ka pala. Hindi ko lang alam. Ano ang lasa nito? Ikaw ang anak ng pangalawang asawa ng pamilya Qin. Si Qin Yuanming. Hindi ka ba natatakot na isumbong ko ang lahat ng nangyari ngayong gabi? Naaalala kong 7 araw na lang, araw na ng pagmamana mo sa kumpanya. Kung gagawa ka ng kalokohan, siguradong hindi ko hahayaan. Nagbabanta ka sa akin? Kahit nasa kuma si Kinshian, huwag mong kalimutan ang kanyang halaga sa pamilya Qin. Kung saktan mo ang kanyang bagong asawa, gagantihan ka ng pamilya Qin. Interesante ka, Bai Qian. Tama ka. 7 araw na lang ang hihintayin ko. Ang lahat ng Qin ay akin na. Tingnan natin. Pagkatapos kong makuha ang Qin, paano ka makakalaban? Ang mga gamit ni Kinshian. Lahat ay kukunin ko. Ako si Qin Yuanming. Kinshian, mukhang hindi rin tahimik ang pamilya mo. Ikaw, isang lalaki. Kailangan pa ng proteksyon ko. Naku. Kung makita ng nanay, akala niya inaapi kita. Hintay ka lang. Huwag kang magalit, aksidente lang yun. Di ka naman siguro magtatampo. Sabi nila, ang gwapo. Maliit ang puso. Akala ko matagal ka nang nakahiga. Pero ang ganda pa rin ng katawan mo. Pero teka, di ba dapat 8 ang EBS? Saan yung 2? Sige na, 6 na lang. Di na kita pipilitin. Asawa na kita, okay lang maghubad ng pantalon, di ba? At saka, kung ako nga di nahihiya, sigurado ako. Di mo iisipin na nanlalandi ako. Sus Mariosep, nanlalandi ka pa, nang insulto ka pa. Pero dahil lumaban ka, kay Qin Yuanming, hindi kita pag-initan ngayon. Kian, bilisan mo. May handa akong regalo para sa pag-uwi mo. Nanay, papunta na ako.
Funky. Boss, gising ka na. Imbestigahan mo ang buong pamilya Bai. Pati si Kinyuan Ming. Bigyan mo ng leksyon. Nanay, ayan si Kian Kian. Ito, 100 taong ginseng, milyon ang halaga. Ito naman, mula sa top auction sa Africa, 80 milyon ang halaga. Diamante at alahas. At ito, antigo ng pamilya Qin. Lampas 1 bilyon ang halaga. Ngayon, araw ng pag-uwi mo. Ito ang mga handa ko para sa iyo. Maliit na regalo lang. Dalhin mo. Nanay, napakamahal nito. Uuwi lang naman ako. Hindi kailangan ng ganito karami. Kian Kian, huwag kang matakot. Para sa pamilya Qin, wala lang ito. Ang pag-aalaga mo kay siya nitong mga araw. Nakikita ko. Tunay ang pagmamahal mo sa kanya. Napakasaya ko sa puso. Nanay, asawa ko si Xian. Dapat lang alagaan siya. Nakakapanatag naman ang sinabi mo. Anak, nandiyan na ang driver sa labas. Mauna ka na. Hindi ko alam kung alam ba ni Mama na ikinasal na ako sa pamilya Qin. Kailangan talagang makita ko si Mama pag uwi natin. Parang may tumitingin sa akin, o nagkakamali lang ba ako? Matalino naman pala. Papa, Humaap ka rito. Anong oras na ngayon? Ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba, naghintay kami sa iyo. Ng 1 oras. Guangxiong, huwag kang magalit. Normal lang naman na medyo gabi na umuwi ang bata. King Yue, mag-isa ka lang ba umuwi? Ito ba ang pamana mula sa pamilya Qin? Akin na yan. Ito ay bato. Kinyu, ano ang ibig sabihin ng pamilya Qin dito? Bato lang pala ang ipinadala nila? ito ay jade stone mula sa Africa na dinala ng pamilya Qin. Alam ko ba ang alagay sa merkado? Ito ba ang misteryosong jetstone na inilaan sa auction sa ibang bansa noon? Na nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Parang ordinaryong bagay lang ito. Ay nakakahalaga ng daan-daang milyon? Siyempre, ordinaryo lang. Marami nito sa kalsada. Pinili ko pa nga ang 2 pinakamalaki para sa inyo. Pinilit ninyo akong magpakasal bilang kapalit, itinago ninyo si Mama. At ngayon gusto ninyo pang makuha ang kayamanan ng pamilya Qin. Akala ninyo ba talagang madali akong apihin? Ano ito? Maraming antigo ang pamilya Qin. Antigo siguro ito ng pamilya Qin. Bakit may amoy ng alak? Papa, ang pamilya Qin ay nagsimula sa paggawa ng alak. Baka ito ay isang kayamanang minana mula sa kanilang mga ninuno. Ahahaha. Mabuti naman, Kinyu. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Hahaha. Ginawa ko na ang sinabi mo. At pumalit ako kay Baikian Qian para pakasalan si Qinshan. Ngayon, sabihin mo na sa akin kung nasaan si Mama. Mabuti ang ginawa mo, Kinyu. Maayos si Mama, pero hindi mo pa siya pwedeng makita ngayon. Ano ang ibig mong sabihin, Papa? Boss, nalaman ko na ang totoo. Hindi siya si Bai Qianqian. Siya ang panganay na anak ng pamilya Bai, si Bai Qingyu. Ang lakas ng loob ng pamilya Bai. Nagpalit pala sila ng ikakasal. Boss, kailangan bang sabihin kay MRS Qin? Nagising na kayo? Huwag. Ang taong responsable sa aksidente na nagpabalda sa akin noon ay walang kinalaman si Kinyuan Ming dito. Gusto niyang mag-isa sa pamilya Qin, hindi pa siya handa. Si Bai Qingyu. Huwag kang manood ng ni ng sobra. Opo. Hindi yata siya tauhan ni Kinyuan Ming. Gusto kong malaman ang balak niya. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa pamilya Bai. Hindi pwedeng mag-isa lang ang asawa ko sa pag-uwi. Opo. Ano po? Gusto niyo akong mag-inuman? Eddie, may kilala akong malaking negosyante.
Gusto kanyang makita. Sabi niya, handa siyang mag-invest. Ng 1 bilyon sa pamilya natin. Kinyuy, alam mo ba kung gaano kahalaga ang 1 bilyon para sa atin? Hay! Kapag kumunta ka, papayagan kitang makita ang nanay mo. Hindi pwede, hindi ako pupunta. Wala kang magagawa. Bay Kingyue, hindi mo ba ako kinikilala? Bilang anak ng excess, gusto kong makita kung paano ka magyayabang pagkatapos mong masira. Kunin siya. Sino ka? Ano nang gagawin mo? Palayain mo ako. Palayain ka? Hirap na hirap akong makuha ka. Gumastos ako ng malaki. Pangap lang ang umalis ka. Huwag kang mag-ano, may asawa na ako. Mas mabuti pa nga. Gusto ko ng may asawa. Aray, bitawan mo ako. Ikaw, Kim Yuan Ming. Kung mag-ano ka, hindi ka ba natatakot sa pamilya Kim? Aray, Sabihin mo, kung sasabihin mo ang tungkol sa pagpapalit ng kasal. Paano mo itatago? Pwede ko ring sabihing niligawan mo ako. Wala kang hiya. Hindi kaya ni Kinshian. Hindi mo mapigilan. Kaya pumunta ka sa kama ko. walang hiya ka, kahit gulay si Kinshian. Hindi mo siya kayang pantayan. Puta, matapang ka pa. Tingnan natin kung paano ka magmamakaawa. Si Kinshian ay walang kwenta. Ngayon, gagawin kitang tunay na babae. Aray, bitawan mo ako. Aray, bitawan mo. Sino ka? Balian ng 2 kamay, dalhin sa pangalawang pamilya. Opo, boss. Sontukin. Huwag. Gising. Huwag mo akong hawakan, may asawa ako. Huwag mo akong hawakan. Ang asawa mo ay walang kwenta, kayang-kaya ba niyang pasayahin ka? Hindi siya. Hinampas mo pa ako. Interesting. Baking you. Kung ganun ka katapat sa pag-ingat sa sarili mo para sa akin, hindi naman ako pwedeng walang gawin, di ba? Ang asim. Bakit ako nasa bahay? May nagligtas sa akin. Kagabi, hindi pa naginip. Kaya ako, ginahasa ko ang isang taong gulay. Hindi naman siguro. Nagising na kaya siya? Wala namang reaksyon ah. Madam, may masamang nangyari. Lumabas ka na. Ano nangyari? Sabi ko, sinira mo siya at humingi ng paliwanag kay madam. Sige, pupunta na ako. Ma, Kian, dumating ka na. Anong kiyan-kiyan? Tita, hindi mo pa rin ba natatanggap ang katotohanan? Isang impostor lang siya. ma, pasensya na, ako rin ay. Huwag muna yan. Pinatawag ko na ang mga taga-Bai family. Ngayon, sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba sa pagkakasakit ni Kim Yuan Ming? Ma, muntik na akong gahasain ni Kim Yuan Ming. Ano? Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sino ka ba? Anong klaseng babae ang hindi makikita ng anak ko? Kaya ikaw pa ang kailangan, isang second hand na babae. Manang, itong manugang mo. Ang galing magbaliktad ng katotohanan ah. May TC sa hotel kung ayaw mong maniwala. Puntahan natin ngayon at tingnan. Ikaw, tama na. Zhang Rou, ako pa rin naman ang punong babae ng pamilyang Qin. Hindi mo pwedeng magwala rito. Manang, ang galing-galing na manugang mo. Marunong magpanggap. Tapos sasabihin ginahasa siya ng anak ko. Wala siyang sinasabing totoo. Paano natin malalaman kung may iba pa siyang lalaking karelasyon? Hala, Manang, tingnan mo. Itong malandi sa lig niya. May mga markang pula. Hindi natin alam kung sino ang gumawa. King Yue, ano ba ang nangyari?
Si Kinyuan Ming kaya. Tita, aminado ako na hindi ko siya nagawa. May lalaking biglang kumarga sa kanya at dinala siya. Kung sino yun, siya na lang ang tanungin mo. Ingyue, magsalita ka naman. Ma, si Kinshan. Hahaha. Akala ko mabuti ang pakikitungo ko sa'yo. Hindi ko inakalang lolokohin mo ako. Anak ko'y gulay. Paano siya makakagalaw? Nanay, siya nga po. Wala akong ginawa. Tumahimik ka. Sabihin mo ang totoo. Kagabi, sino ang kasama mo? Parang ako ang pumilit kay Kinshan kagabi. Pero tama si nanay, paano gagalaw ang gulay? Baka may iba nga. Hindi ka makasagot, Bai Kinyu. Nagsisisi ka bang hindi mo ako pinapatay? Manugang, ang kan namin ay mayaman. Hindi basta-basta pwedeng pumasok ang kahit sino. Lumuhod ka. Bai Kinyu, Tatay, aray. sabihin mo, walang kwentang anak. Paano mo nagali si Ginang Kin? Ate, narinig ko na lahat sa daan. Pinalitan mo ako't nagpakasal sa kin, nanakit ka pa sa kanila. Kaya pala nakikipagsapalaran. Gusto mo lang yumaman. Inagawan mo ako't nagpakasal ng palihim. Pek, kayong nagbanta sa nanay ko, pilit akong pinakasal. Tita Kin, pasensya na po. Hindi ko alam na ganito ang ate ko. Sobrang pera, pinalitan pa ako't nagpakasal sa kin. Ako ang may kasalanan, huwag mo siyang sisihin. Nanay, maniwala ka sa akin, pilit nila ako. Et, yung pamumula sa lig mo, hindi sa pagmamalabis, ikakasal ka na kay Ginoong Kin. Dapat maging tapat, bakit? Nakikipag-ugnayan ka pa sa dati mong kasintahan. Ay pasensya, nasabi ko, Tita Kin. Hindi ganun ang ate ko, baka naman. Galing kay Ginoong Kin yan, anak ko'y gulay. Hindi talaga makagalaw. Bai Kingye, nabigo ako sa'yo. Ginang Kin, patawarin mo. Itong walang hiya. Sasawayin ko ng mabuti. Magsorry ka kay Ginang Kin. Sabihin mo sino ang kalaguyo. Sabihin mo sino ang nanakit sa anak ko. Hindi ko alam. Isa lang ang anak ko, sinaktan mo pa. Walang hiya. Magsorry ka kay Ginang Kin. Kung hindi, tatanggalin kita bilang aking anak na babae. Ate, sabihin mo na lang. Sino ba talaga ang lalaking yon? Napakahalaga niya, kaya't itinatanggol mo siya ng ganito. Huling pagkakataon na ito, sabihin mo kung sino siya. Kung hindi, paparusahan ko kayo ng iyong kalaguyo. Nang mas malala. Nang daang beses kaysa ngayon. Jay, magsalita ka. Talagang hindi ko alam. Bakit ako ikinasal kay Kinshan? Bakit ang napangasawa ko ay isang gulay? Kinshan, bakit hindi ka pa nagigising? Napinsala ang aking anak dahil sa iyo. Ngayon ay hindi rin kita palalampasin. Jay, sinaktan mo ang kamay ng anak ko. Babaliin ko ang iyong binti. Tumigil ka. Ang gwapo. Anak, Gising ka na. kahapon ng gabi kasama niya. Ako. Siyan, imposibleng ang lalaking kumuha sa Jay na ito. Ay sinaktan ang anak ko. Si Bai Kinyu ay aking babae. Kinuan Ming ang humawak sa kanya. Ngayon ay nabali lang ang kamay, pero kung may susunod pa, kung magkakaroon pa kayo ng anak, ay hindi na sigurado. Siyan. Gising ka na. Hindi ako sanay na may estrangherong humahawak sa akin. Siyan, paano tayo magiging estranghero? Ako ang iyong asawa, siya ang pek. Ano ang katotohanan? Ang totoo ay, ginamit nila ang nanay ko upang ipilit akong magpakasal sa pamilya King. Inayawan ka nila dahil gulay ka. Ayaw ni Bai Kian na masira. Ang kanyang buhay dahil sa iyo, kaya't ako ang pumalit. Ang lakas ng loob mo. Ginang Kin, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling lang iyan. Kasinungalingan. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Nasaan ang nanay ko?
Isuko mo siya. Nang babanta ka sa akin? Ako. Nangahas kang saktan ng aking babae sa harap ko. Gusto bang magsara ang pamilya, Bay? Ginoong Kin, nagkamali ako. Umalis ka. Hala, bilisan natin, umalis na tayo. Xian. Ako dapat ang asawa mo. Huwag ka nang magloko, umalis na tayo. Alis. Yemi, walang mabuti sa inyo. Emi, Zangru. Kailangan ko pa bang mag-imbita para umalis kayo? Alis na ako ngayon. Ma, bilisan mo. Dalian mo. King Yu ah. Ma, una na ako sa kwarto. Galit siguro sa akin si King Yue. Hindi ko siya pinaniwalaan. Anak, tulungan mo naman si Mama. Ma, naniniwala ako na nakarating ka sa puntong ito. Hindi dahil madaling maimpluwensyahan. Sana, mas maniwala ka sa sarili mong pamilya sa hinaharap, pwede ba? Alam na ni Mama. Majordomo, magluto ka agad ng ginseng soup. Para kay King Yu at saka. Puntahan mo ang pamilya Bai. Isama mo rito ang biyenan ko. Kailan ka nagising? Mahalaga ba? Nagsasalita ka ba ng masama tungkol sa akin sa likod ko o kaya naman? Habang hindi pa ako nagigising, hindi lang isang beses mo hinila ang buhok ko sa binti. Huwag kang magsinungaling. Kinshan. Dahil gising ka na, pag-usapan natin ng malinaw ang ilang bagay. Maghiwalay na tayo. Hiwalayan? Napilitan lang akong pakasalan ang pamilya Kin. Hindi ka kontento, hindi rin ako masaya. Mas mabuti pa. Nakanselahin na lang ang kasunduan. Kung may problema, kausapin mo ang pamilya Bai. Ha? Anong ginagawa mo? Gusto ng asawa kong hiwalayan ako. Ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Wala tayong pinagsamahan. Hindi pwede ang hiwalayan, pero pwedeng buuin ang pagsasama. Hindi mo ako inisip na si Kinshan ay isang gulay. Kaya naman si Kinshan ay hindi kailanman magtataksil sa asawa. Anong taksil? Wala naman tayong anak. Sino ang nakakaalam kung kagabi ay may nangyari? Ikaw, Sasabihin ko sa'yo. Si Kinshan sa buhay na ito ay magiging balo lamang. hindi kailanman maghihiwalay. Meron ka bang mga dating kasintahan o katulad nito? Ayokong magkaroon ng kompetisyon sa mga babae sa hinaharap. Ang nakaraan meron. Pero ikaw ang kasalukuyan at kinabukasan. Cortina. Ma, nagising si Kinshan, magpapakasal na ako. Pabilisin mo si King Yue. Yung JR na yun, bumalik na. Di inakala, yung malandi, swerte pala. Nagising si Kinshan nung pinakasalan, kung hindi, ang posisyon ng babaeng Kin ngayon, dapat sa anak ko. Tigil ka diyan, nung pinapunta si Kian Kian. Nagpakamatay ka pa, ngayon, anong saysay ng pagsisisi? Pa, sabi mo, kung mapapangasawa ko ang Kin. Ang Kin Group, hawak ko na, pagdating ng panahon. Magagamit ko ang posisyon ko, para tulungan ang Bai sa maraming bagay. Kailangan pag-isipan mabuti itong bagay na ito. Nahuli ang tunay na pagkatao ni Bai Qingyu. Siguradong palalayasin sa Kian Kian Dapat kang maging maingat at maging malapit kay MRS Kin. Sige. Ginoong Bai, Manager Wang, bakit kayo nandito? Sinusunod namin ang utos ni MRS King para imbitahan ang ina ni Bai Qingyu papunta sa Kin. Ginoong Bai, ilabas mo agad ang tao. Anong ibig sabihin ng Kin? Kukunin ang amin. AMM. Dalhin namin agad sa inyo. Huwag magalit. Bai King Yue, maghintay ka. King Yue, pasensya na sa'yo ma. Matanda na ako, talagang nalilito na. Nagamit ng iba. Halika. Ma, tapos na yun, pero... Di ko inakala na ipagbibili ako ng tatay ko sa iba. Pero ngayon, alam mo na ang tunay kong pagkatao, ako. Anak ang mahalaga sa akin ay ikaw. Hindi ang pagkatao mo at saka. Ipapakilala kita sa isang tao. Sino? Sumama ka sa akin at malalaman mo, halika. Ma, King Yu.
Ma, akala ko di na kita makikita. Anak ikinulong ako ng katay mo sa mental hospital. Akala ko rin di na kita makikita. Mental hospital. Salamat kay Manager Wang, sabi niya utos ni Emareskin para makita ka. Pero sino ba si Emareskin? Kamag-anak ang tagal. Nahirapan ka. Nanay, hindi ko nasabi sa'yo. Nag-asawa na ako. Ito ang biyenan ko, si Kinshan. Ah, nanay. Ito ang maliit kong pasalubong para sa'yo. King Yu. Si Baigang ba yun? Yung gagong yon ang gumawa. Nanay, pakinggan mo ako. Nakilala na natin ang biyenan, King Yue. Siyan, mula ngayon, mabuhay tayong masaya. Nanay, Nang makita ko ang biyenan, naalala ko. Ipapakuha ko ang bigay sa Bai family. Ikaw na ang bahala. Kulang na lang ang bahay. nanay, hindi kailangan. Nanay. Sa wakas naisip mo yan. May asawa ka na, nakalimutan mo na ang nanay, King Yue. Bibili tayo ng bahay, ikaw pumunta ka na sa opisina. Tara na. Isipin mo ako. Di ba si Kian na Ebli na at? Anong ginagawa dito? Hoy, Kian, nakita ko at mo. Nandito sa sales office. King Yue, tingnan mo muna. Babalik ako agad. CJ, Hello, miss, gusto mo bang ipakilala ko? salamat. Alaynan. Magkano ito? Gusto mo to, miss? Ito ang pinakamahal. 500 square meters. 78 milyon. Ang mahal. May discount kung cash. Hindi kaya, nagpapanggap ka pa, nakakahiya. Ikaw pala. 78 milyon, kaya mo ba? Sasabihin ko sa'yo, King Yu. Nakita mo na ba ang ganito karaming pera? Anong pakialam mo? Isa ka lang na ahente. Trabaho mong magbenta. Hindi mang insulto. Ikaw. Meron ka bang ibang unit? Patingin nga. Meron po, dito po. Daldal, hindi mo ba nakikita na nag-usap kami? Zaona, ano nang ginagawa mo? Manager ako, pinapangasiwahan ko ang aking intern. Ano nang pakialam mo? O gusto mo rin, maayos? Huwag kang magmalabis. Huwag na, miss. Okay lang ako. Ano mang ginagawa mo diyan? Halika kaagad. Ang bagal-bagal mo. Zaona, tama na. Pakialamero ka ha. Ito ang kapalit ng pagiging pakialamero mo. Hinampas mo ako. Hahampasin kita pabalik. Italong, tingnan niyo po. Ito ang tunay na pagkatao ng ate ko. Papatayin kita. Tigil. Kian. Nanay, Anong nangyari? kanina tumitingin kami ng bahay tapos bigla siyang. Ginang, anong relasyon ninyo sa kanya? Bakit ka biglang nanapak? Nagrekomenda lang naman ako. Nang murang unit, tapos sinabi niyang, hindi ko raw siya nirespeto dahil hindi ko narekomenda ang pinakamahal. Nanay, nagsisinungaling siya. Siya si Zaona. Kaibigan ni Kian. Matagal na niya akong inaasar. Kanina, wala namang dahilan, sinadya niya akong guluhin. Pinagbuhatan pa niya ng kamay yung intern. Kaya sa galit, gumanti ako. Ate, paano mo naman ako pinalalabas na masama? Hindi ko siya kilala. Nakita mismo ni Tita Long. Nananapak ka. Hindi ka ba? Magdadahilan pa. Nanay, hindi totoo yan. Tita Long, nagpapanggap lang yan ng mabait sa'yo. Paalisin niyo na po siya sa pamilya Kin. Ako ang dapat na maging manugang ng pamilya Kin. Gusto ko pa. Pong maglingkod sa inyo. Maglingkod sa akin. Baking you. Mababang uri lang yan. Hindi karapat-dapat. Maging manugang ng pamilya Kin. Tita Long, ikaw, Yemi, ang manugang ng pamilya Kin. Sa tingin ko, bagay na bagay si King Yu. Ikaw, ano ka ba? Naggapanggap ka pang inosente sa harap ko. Nanay, Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala. Italong, Ita Batawag.
Close ba tayo? At ikaw, mang-aapi ka pa na manugang ko. Ano ngayon kung ganoon, Lola? Huwag kang makialam. Tangang ito. Anong tawag mo sa akin, Lola? Matanda na yan, Anong pinag-artehan mo? Nasaan ang manager? Ma, huwag kang mag-init ng ulo. Sinong sumigaw kanina? Anong nangyari? Manager Chen, inaapi nila ako. Demonyita, Silang mga yon ang nanggugulo. Kuhanan mo ng tao, agad. Ipakulong sila. At yung intern na yon, laging ako ang pinupuntirya. huy, parang pamilyar yung itsura nito ah. Ikaw, tanggal ka na. Hindi mo man lang itatanong kung ano ang nangyari. AME, dito. Ako ang masusunod. Sa Imperial Court, hindi salis ang kulang. At kayong dalawa, umalis na kayo rito. Ngayon din. Ngayon, agad. Alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob kang magpaalis sa akin. Wala akong pakialam kung sino ka. Basta dito, ako si Chen Yang ang nagsasabi. Walang makakapalag. Ayaw umalis? Tao, palayasin nyo sila. Sino nang maglakas loob? Ebly, Alam mo ba kung sino ang inapi mo? boss. Hindi. Ayong dalawa, tanggal na kayo. Alam mo ba kung sino ang kinainisan mo? Ang Kinshi Group, si Kinshian. Ang Kinshigu. Anak, Narito ka na rin. ma, Ayos lang ba kayo? buti na lang dumating ka agad. Ayos lang ako. Pero, Yung intern na tumulong sa akin kanina, natanggal. Hindi natanggal. Si Chen Yang na yan, walang kwenta. Ang posisyon mo bilang assistant manager. Huwag mo nang ituloy. Moskian, Mula ngayon, ikaw na ang assistant manager. Salamat, Boss Kian. Salamat, Miss. Walang anuman. Hindi naman talaga kasalanan mo kanina. Boss Kian, ayoko na makita silang tatlo. bakit hindi mo pagawin ang sinabi ng asawa ko? Ilabas sila. Hindi. Boss Kian. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho nito. Boss Kian. mali ako, Miss Mai. Pwede bang patawarin mo ako sa pagkakataong ito? Miss Bay, Hindi ba dapat nasa opisina ka? Bakit ka nandito? kailangan pa siyang paalisin para maisip niya na bumili ng bahay ngayon. Kailangan pareho kayong nandito para magproseso. Kanina, lumabas ako para tawagan siya at papuntahin dito. Hindi ko inaasahang makikita si Bai Kian Kian. May nagustuhan ka ba? Tiningnan ko, pero ang mahal, 78 milyon. Sa tingin ko, wag na lang. Sa ibang araw na lang tayo tumingin sa ibang lugar. Kung gusto mo, bilhin mo na. Ice wipe mo. Opo, MR Kin. Ano ang pipirmahan niya, King Yu? Para sa iyo ang bahay na ito. Ma, napakamahal naman ito. Okay lang. Ang pamilya Kin, maraming pera. Pwede tayong maging mapili. Alam ni Mama na kailangan pang pagyamanin ang relasyon mo at ni Xian. Desisyon ko, bukas, magkatrabaho ka na sa Kin Group para mas malapit kay Xian. Sandali. Ano? Miss mo na ako. Kahit pumayag akong pumasok sa kumpanya, ako. Ayokong malaman ng iba ang relasyon natin. Nakakahiya bang maging kaugnay sa akin? Hindi gusto kong umasa sa sarili kong pagsisikap. Ayokong sasabihin ng iba na paboritismo lang. Kung gusto mong pumayag ako, pwede. Halikan mo ako. Ikaw, Nasa iyo ang pagpili. Boss, kailangan bang sabihin ko sa mga nasa ibaba? Huwag masyadong detalyado. Sabihin mo lang sa supervisor. Alagaan mo siya. Opo. Ito ang bagong kasamahan natin. Si Bai Qingyue, siya ang bahala sa planning. kumusta kayong lahat? Sana ay tulungan ninyo ako. Tingnan mo ang suot niya, mukhang mura lang.
Pati ang mukha niya. Hindi mo alam kung gaano karaming powder ang inilagay niya. Biglang dating lang. Hindi mo alam kung anong paraan ang ginamit niya. Baka nakatulog pa siya sa ating boss. Bye muli, nandito ka rin pala? Sino ka? Hindi kita kilala. Magkaklase tayo noong high school, dati sa isang section. Hindi ba galing sa abroad si Bai Muli para mag-aral? Baka nagkukunwari lang si Bai King Yue na magkakilala sila. Hoy, Anong klaseng bagay ka? at naglakas loob kang ihambing ang sarili kay Jasmine. Tapusin mo ang mga dokumentong ito. Kailangan ko ngayon. Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Kung hindi matatapos ngayon, huwag ka nang umuwi. Muntik nang masira ang pinaghirapang pagkukunwari kong overseas graduate. Kung hindi kita papagalitan, akala mo talaga wala akong kaya. Aray, Ni hindi ka marunong maglakad. Hindi ko alam kung bakit ka pa pinapasok. Jiaming, mali ang sinabi mo. Iba ang mga pumasok sa backdoor, baka. Malaking tao pa siya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Baka matakot kayo. Tama na, huwag na kayong mag-usap. Baguhan pa lang siya, huwag na natin siyang asarin. Baking you. Dali, pulutin mo ang folder at bumili ka ng ilang cup. I-treat ko kayo ng hapunan. Salamat, Jasmine. Ang galing mo, Jasmine. tibayan mo, kalmahan mo. Nandito ka para magtrabaho, hindi para mang-away. Tiisin mo pa. Fangke. Sinabihan na kitang bumati, ginawa mo na ba? Hindi pa, gagawin ko na ngayon. Lanan. Sa oras na ito, umorder ka ng isang hapunan. At ihatid mo kay Kinyo. Sig. Hindi ba sinabihan si Kinsha na magtago ng sekreto? Hindi kaya para hanapin ako. Miss, narito na ang kape mo. Salamat. Secretary Fang, ano ang ipinag-utos sa iyo ni President Qin? Ano? Nasa departamento natin ang asawa ng presidente. Hindi kaya yung bagong empleyado? Kahit ano, mabuti ang pagtrato sa kanya. Ang asawa ng ating presidente, ang apelido niya ay Bai. Nasa departamento natin ang asawa ng presidente. Dalawa ang bay sa departamento natin. Isa ay si Bai Moli, at isa ay si Bai Qingyu. Ang asawa ng presidente ay isa sa kanilang dalawa. Para sa akin, si Bai Qingyu ay hindi talaga mukhang asawa ng presidente. Baka si Jasmine, galing siya sa ibang bansa. At anak mayaman pa. Bagay na bagay siya sa presidente. Para sa akin, siya ang mukha. Jasmine, anong nangyari? Sabihin mo, asawa ka na ng presidente. Pero masipag ka pa rin. Asawa ng presidente, huwag ka nang makunwari. Alam na namin ang tunay mong pagkatao. Nagpadala pa si Emarkin ng merienda, para sa'yo lang talaga. Wala pang sinasabi ang presidente tungkol dito, Jasmine. Ikaw na ang bahala sa amin sa susunod, mga tanga. Inuring na nila akong asawa ng presidente. Tama. Tama. Asawa nga ako ng presidente. Nandito na ang kape. Asawa ng presidente, sana'y tulungan mo kami sa susunod. Alam na pala ninyo ang tunay kong pagkatao. Anong pagkatao mo, Bai Qingyu? Dilat ang mga mata ninyo, asawa ng presidente si Jasmine. Ano? Asawa siya ng presidente. Tama, ako nga si Bai Qingyu. Anong tingin mo sa akin? Ibigay mo na ang cup sa lahat. Salamat, Jasmine. Bai Moli, 6 na tasa, 146 lahat. I-transfer mo na lang sa akin. Itong cup, ikaw na ang mag-ambag para sa lahat. Baguhan ka, dapat matuto kang makisama. Turuan kita. Walang anuman. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka magbabayad. Bai Qingyu, binibigyan kita ng pagkakataong mag-ambag ng cup. Dapat magpasalamat ka sa akin. Hindi humingi ng pera, anong klaseng tao ka? Magkano lang naman ang isang tasa ng kape? Baguhan ka. Dapat gumastos ka para mag-ambag ng cup sa amin na mga veterano. Veterano, tanong lang, 70-80 taon ka na ba? O isang paamoy nasa kabaong na? Binabasag mo ako. Ikaw, naglakas ka pang gumanti. Sino bang ipinanganak para apihin? Pwede ka lang mang-api. Hindi ako pwedeng gumanti. Jasmine, isumbong mo siya sa supervisor para matanggal siya. Bai Qingyu, humingi ka ng tawad. Wala akong kasalanan, bakit ako hingi ng tawad? At saka, i-transfer mo na ang bayad sa kape, kung hindi. Sasabihin ko sa iba ang dakilang asawa ng presidente.
Hindi makapagbigay ng 100 piso. Anong klaseng tao siya? Ang lakas ng loob niya. Napakaloko. Jasmine, tingnan mo siya. Huwag kang magalit. Sasabihin ko kay Emarkin para matanggal siya. Salamat, Jasmine. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Hoy, nasaan ka na? Ganito lang, Jasmine, ito lang ang meron sa nanay. Anong nangyari? May problema ba? Huwag mo nang isipin. Tita, okay ka lang ba? May mata ka ba? Nadumihan ang sapatos ko. Bay muli, bakit mo'y tinulak ang tao? Isa lang siyang janitor. Gagawin ko ang gusto ko. Ikaw, Ayos lang, hayaan mo na. Bayad sa kap, para sa iyo. anong klaseng tao ba yan? Tita, talagang ayos ka lang ba? Salamat ha. Boss Bay, Dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin. naiintindihan ko, Jasmine, huwag kang mag-alala, ang pag-ayos sa kanya. Ipagkakatiwala ko sa akin. Baking you. Boss Hugh, may kailangan ka ba? Sumama ka sa akin, may pag-usapan tayo. Public relations to, wala akong kinalaman dyan. Sumunod ka na lang, hindi kita pinapahama. Kung matutuloy ang partnership na ito, baka sakali, maging regular ka pa. Alas 7:30 ngayon, hindi pa masyadong gabi, sige, sasama ako. Sage. May gagawin ako, huwag mo akong hintayin sa pagkain. Hoy, Fangke, kailangan ng kumpanya. Boss, ngayon ay pakikipag-usap sa Yancheng para sa business partnership. Pero hindi gaanong interesado ang kabilang panig. Ngayon, sila ang kusang humiling ng meeting. Yelan, alam ko na. Uminom ka nito, at pipirma na si Boss Chu. Hindi ko na talaga kaya. Miss Bai, isa pa, inumin mo ito. Pagditibayin ko ang partnership sa iyo, AMM. Ay, ang lambot ng kamay ni Miss Bai. Parang pinagbalatang itlog, ahahaha. Boss Xu, maging disente ka naman. Miss Bai, Hindi ko na talaga kaya, sandali lang muna ako. Miss Bai, nandito ka na, huwag kang magmadali. Umupo ka muna, usap tayo. Boss Xu, nandito si Boss Hugh, mag-usap muna kayo, babalik ako. Boss Xu, ano ang ginagawa mo? Haha, maganda, sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang buhay mo. Sisiguraduhin kong hindi ka maapi sa kumpanya, hahaha. Viking New, dapat pasalamatan mo ako. Ipinakilala kita sa magandang trabaho, ang assets ni Boss Chu ay milyon-milyon, magiging masaya ka na. Boss Chu, hindi na muna kami makakaabala. Bitawan mo ako. Haha, maganda, gusto ko ang mga babaeng tulad mo. Halika na. Bitawan mo ako. Hinayupak ka. Sinuntok mo ako. Babala ko sa iyo, huwag kang lalapit. Ikaw, Huwag kang lalapit. Hinayupak ka. Ang lakas ng loob mo. Presidente Qin. Mabait ka, hintayin mo ako sa labas. Mabait ka, tumayo ka rito, huwag lilingon.
Hoy, sinabing huwag lilingon. Mabait ka. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi na maulit. Hoy, hindi na kailangan akong pumunta. Ang ginawa ni Hulin kagabi, wala akong naiwang ebidensya. Kahit hanapin si Hulin, pwedeng magkaila siya. Kapag nakahanap na ako ng ebidensya ng kanyang karumal-dumal na ginawa, saka kita sasabihan. Hoy, parang may nakalimutan ka. Ah, kaya pala, may sugar daddy. Ano ba nangyari? Bakit naging invalid number ang telepono ni President Su? Supervisor Hugh, Nandiyan ka na. Sumama ka sa opisina. Hoy, bakit siya hinahanap ng supervisor? Sino ba ang nakakaalam? Siguro may importante. May importante at malaking bagay pa. Wow, Jasmine, ang ganda ng kwintas mo. Regalo sa akin ng asawa ko. Maganda, di ba? Mahigit 1 milyon lang yan. Wow, mahigit 1 milyon. Naiinggit ako sa'yo, Jasmine. Ang bait ng asawa mo sa'yo. Hoy, Jasmine, ano ba yung sinasabi mong nangyari? Ano ba ang ginawa ni Viking Yu? Baka matanggal na siya sa trabaho. Matatanggal. Tingnan mo, excess siya, may sugar daddy. Grab. Hindi mo akalain, ganoon lang ang itsura niya, mukhang mahirap, may magkakagusto pa sa kanya. Baka nga, sinasadya niya lang. Magpanggap sa atin. Talagang hindi mo malalaman ang tunay na ugali. Siya para sa pera. Tama. Hoy, Jasmine, nakita mo ba ang mukha ng may-ari ng kotse? Hindi ko masyadong nakita ang mukha. Pero parang may nakita akong puting buhok. Matanda na siguro. Sa tingin ko, matandang lalaki ang kanyang nahanap. Baka naman ang pensyon ang habol niya? Nakakatawa. Supervisor Hugh, may kailangan ka ba sa akin? King Yu, kagabi, ikaw si President Su. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Kagabi, pinapunta kita pa uminom kasama si President Su. Tapos, ipinakilala pa kita sa kanya. Wala bang nangyari sa inyo? Kaya sinadya mo palang pinainom ako. Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Ano ka ba? Para naman sa ikabubuti mo yun. Tingnan mo, ikaw. Sa kumpanya, wala kang kapangyarihan o impluensya. Sumunod ka na lang kay Boss Su. Hindi ba't magkakaroon ka rin ng magandang buhay? Kailangan pa bang magpasalamat sa iyo? Sa totoo lang, napansin na kita mula nang pumasok ka sa kumpanya. Tingnan mo, hindi ka naman mayaman pero may potential ka pa rin. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng pagkakataong maging team leader. Aray, ang sakit. Bitawan mo ako. Masakit ba? Ang sakit-sakit. Baking you. Huwag mong kalimutan, ako ang supervisor. Baka tanggalin kita. Subukan mong tanggalin ako. Babalaan kita. Hindi ako si Viking Yu na madaling takutin. Hindi ko alam kung paano nagtagal ang testing tulad mo. Sakin Corporation. Nakakadiri talaga. Baking you, maghintay ka lang. Anong nangyari? Viking Yu, magkasama tayong nagtrabaho. Hindi naman kita masisisi. Pero kung tanggal ka na, bakit hindi mo kami ilibre ng parting tiya? Natanggal ako.
Tigilan mo na ang pag-arte. Sinabi na sa amin ni MRS President. Nakita ka namin bumaba sa kotse na matandang lalaki. Naggapanggap ka pang dalisay. Siguradong sira ka na. Nakita na namin ang mga litrato. King Yue, kamusta ang performance na matanda? Magkakaanak ka rin ba sa kanya balang araw? Bay muli, pareho tayong babae. Ginawan mo ako ng chismis. Ginawa mo na yon, hindi pa ba pwedeng pag-usapan? Ikaw, Dapat malaman ng tao ang kanyang lugar. Sa kalagayan mong yan, hindi ka karapat dapat sa Kin Corporation. Umalis ka na. nagmamalaki ka na, bay muli. Huwag kang magmalabis. Akala mo ba asawa ka ng presidente? Hindi ako asawa ng presidente, ikaw ba? Hahaha. Tama. Ako ang asawa ng presidente ng Kin Corporation. Hahaha. Nakakatawa talaga. Hahaha. Dapat alam ng tao ang kanyang lugar. Lahat sinasabing asawa sila ng presidente. Eh di mababaliw ang asawa ko. Hahaha. Tama. Parang pala kang nangangalap maging gansa. Aray, Naku, nasaan ang kwintas ko? Nakita niyo ba? Tulungan niyo akong maghanap. Regalo yon ni President Kin. Mahigit 10 milyon ang halaga. Hanapin ninyo. Hoy, Anong ginagawa mo? Bag ko yan. ako, kwintas ko yan. King Yu. paano ka nakapagnakaw? Ang kwintas mo, bakit nasa bag ko? Ikaw na magnanakaw, nagpapanggap ka pa. Kung hindi ko binuksan ang bag mo, naloko mo pa sana ako. Bay King Yu. Ang mahal na kwintas ay ninakaw mo. Ang tapang mo talaga. Jasmine, tawagan mo ang pulis. Bay King Yu ang nagnakaw. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Peke ang kwintas ko, malalaman ang katotohanan kung tatawag ng pulis. King Yu, sige na. Humingi ka ng tawad sa akin. Tapos mag-resign ka. Hindi na kita pag-initan. Hindi ako nagnakaw, bakit ako hingi ng tawad? Matigas pa ang ulo mo. Puntahan mo ang supervisor. Tanggalin siya. Hindi ako. Ano ba yan? Opisina ito, ang ingay-ingay, hindi ba kayo natatakot masanction? Supervisor. May malaking problema. May nagnakaw. Sino ang nagnakaw sa kumpanya natin? Siya, si Bay King Yu. Ninakaw niya ang kwintas ng asawa ng presidente. Nagkakahalaga ng 10 milyon. 10 milyon na kwintas? Hindi ako, supervisor. Pwedeng tingnan ang kisses ng kumpanya. Sino ka ba? Wala kang karapatang tingnan ang CCTV. Bay King Yu. Formal kitang iniimbitahan, tanggal ka na. Bakit? Hindi mo man lang inimbestigahan ang totoo. Tinanggal mo na lang ako ng basta-basta. Dito, ako ang hari. Sinabi kong tanggal ka, hindi ka na pwedeng magtagal. Hindi ka ba natatakot kay President Kin? President Kin, by King Yui, alamin mo. Ang ininsulto mo ay ang asawa ng presidente. Tama. Sobrang minamahal ni President Kin si Jasmine. Kahit dumating si President Kin, makinig lang siya kay Jasmine, tatanggalin ka. Bay King Yu. Hindi mo ba iniisip na kapag dumating si President Kin, hindi niya pababayaan ang asawa ng presidente? Para protektahan ang isang dayuhan, hindi ko nilalabas ang pagkatao ko dahil ayokong mag-alala ang asawa ko, Bay King Yu. Ngayon, lumuhod ka. Humingi ng tawad sa akin. Pwede pa kitang patawarin. Hihilingin ko din sa supervisor. Nabigyan ka ng pagkakataong manatili. Hindi ko alam kung saan kita na-offend. Pero lahat kayo ay laban sa akin. Pero nakita ko na ang tunay ninyo. Sabi mo, asawa ka ng presidente. CJ, tawagan mo si President Kin ngayon, gusto kong makita. Kung si President Kin ay magtitiwala sa mali at tatanggalin ako. Ikaw, Jasmine, tawagan mo si President Kin para tanggalin siya. Jasmine, tumawag ka na lang kay Boss Kin. Sobrang mayabang niya. Sige, tatawagan ko na ang asawa ko ngayon. Anong ginagawa mo? Kailan pa ang numero ni Boss Kin ay 1010 na? Jasmine, anong ibig mong sabihin nito? Ako. Supervisor, Anong ibig mong sabihin? inagdududahan mo ako. Ang asawa ko ay sobrang abala. Kumikita ng daan-daang libo kada minuto. Kayo ba ay makakaabala sa kanya? Lahat ay kasalanan ko. Talagang. Sobrang abala si Boskin. Paano siya magkakaroon ng oras para sa ganitong bagay? Ganitong mahinang pag-arte, kayo lang ang maniniwala. Ano? Meron ka bang numero ng asawa ko? Meron o wala, subukan natin para malaman. Nababaliw ka na. Tama na. Huwag kang magkunwari. Supervisor Hu, ako ba ang asawa ng presidente? Alam mo naman sa sarili mo, inuutusan kita ngayon. Ipalabas mo siya. Noon, sinabi ni Secretary Fang na ang apelido ay Bai. Bagamat pareho silang Bai. Ngunit malinaw na mas malamang na si Bai Molly. Iyak na si Bai King Yue ay nagpapanggap lamang. Hindi ko pwedeng saktan si Bai Molly.
Mga guwardiya, halika agad, palabasin ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Boss Kin, Boss King, tamang-tama ang pagdating ninyo. May nagpapanggap na asawa ng presidente dito. Bulag ka, hindi mo makilala. Kung sino ang tunay na asawa ng presidente. Anong ibig sabihin? Paumanhin, nahuli ako. Mahal, bakit ngayon ka lang dumating? si King. King Yu pala ang asawa ng presidente. Naloko tayo, paano nangyari ito, hindi maaari. Gusto kong makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Ngunit hindi ko inakala na kayo ay ganito kamakamateryan. Hindi na ako magpapanggap. Ipapakita ko na, kanina pa gusto ninyong magtanggal sa akin, palayasin ako. Surprise you. Sabihin mo sa kanila na dalhin ako. Hindi, King Yu. Huwag mo sanang isipin. Fangke, tumawag ng pulis. Dalhin si Nahulin at ang babaeng nagpapanggap kay Kinyo. Lahat sa kulungan at ang iba pa, tanggalin sa trabaho. Opo, Boss King, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Paano nangyari ito, King Yu, ako? Umalis ka. Sandali lang. Ano yun? Ano nang tawag mo sa akin kanina? Ulitin mo. Nangungutya lang ako kay Baimuli. Hindi ako naniniwala. JR. Sinira mo ang buhay ko. JR. Hindi kita palalampasin. Sino ka? Lumabas ka. Narinig ko na ang nangyari sa pamilya Kin. Hindi mo ba gustong magiganti? Magiganti para saan? Wala na akong lahat ngayon. Masaya ka bang tinitignan ang babaeng yon matapos kanyang itapon? At tinitreat bilang asawa ng presidente. Gawin mo ang dalawang bagay para sa akin. Kapag natapos na, bibigyan kita ng 1,000,000. 1,000,000. Bakit ako? Dahil pareho tayong may galit sa isang tao. Sino kayo? Hindi ko inaasahan ang presidente ng King. Ay hindi marunong mag-ayos ng kurbata. Hoy, nag-ayos ka na ba ng kurbata ng ibang lalaki? Ikaw ang pangalawa. Ang una ay tatay ko. Malalampasan din ang lahat. Hoy, anong sinabi mo? Nawala si Mama. Molly, saan ka pupunta? Wala kang pakialam sa pupuntahan ko. Nawalan na ako ng trabaho. Siyempre mag-i-interview ako. Mabuti naman. Molly, kaya mo yan. Paano ako nagkaroon ng inang malang silbi tulad mo? Pupunta sa trabaho, may dalang kutsilyo. Dinala ang nanay ko. Paano nyo hindi alam? MS Bay, talagang pasensya na. Kagabi, pumunta sa banyo ang doktor na nakaduty. Sakto, sinamantala nila ang pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo kung may nangyari sa kanya. Hindi na kayo makakapagbukas ng ospital. Kinyo, kumalma ka. Pinahanap ko na si Fangke. Bay Kingye, nasa akin ang nanay mo. Sino ka? Nasaan si Mama?
Anong gusto mo? Sisihin mo ang mabuting anak mo. Huwag mong saktan si King Yu. Sa akin ka na lang. Sa'yo, ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Bai King Yu ang dahilan kung bakit ako ay hindi makahanap ng trabaho sa buong Maynila. Sinira niya ang lahat ng aking pagsisikap sa mga nakaraang taon. Anak, kumusta na ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, nanay. Tatanggalin ko ang hadlang na si Bai King Yu. Sige, sabihin mo. Kung mamaya ay gasgasin ang mukha ni Bai King Yu. Jinong Qin, mahal pa rin kaya niya ito? Tumigil ka. Narito ka na. Nanay, King Yu, huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. bai muli pag-usapan natin ng maayos. Pakawalan mo muna ang nanay ko. Pakawalan siya. Huwag kang mangarap. Bai muli, anumang kondisyon, sabihin mo lang. Ngunit dapat mong malaman kung maglakas loob kang gumawa ng aksyon. Ano ang kahinatnan mo? Nang babanta ka sa akin. Aray, Nanay, King Yu, kalmahan mo. Kinshan, nasaktan ang nanay ko. Nasaktan siya. napakagandang eksena. Gusto mong pakawalan ko siya. Sige, ihanda mo muna ang 1 bilyon. Tapos ikaw, Bai King Yu, lumapit ka at palitan siya. Bibigyan kita ng 2 bilyon. Maaari mong gamitin ang perang ito upang masiyahan sa ibang bansa at mabuhay ng maging hawa sa natitira mong buhay. Walang problema. Ngunit kailangan mong pakawalan ng tao. Dahil ang matandang babaeng ito ay masakit at malapit ng mamatay, bakit hindi? Ako na ang magpadala sa kanya sa impyerno. Huwag, bai muli. Ako lang naman ang gusto mo, di ba? Alam kong galit ka sa akin. Galit ka dahil inilatag ko ang tunay mong pagkatao. Galit ka dahil ginawa kong hindi ka makapagtrabaho. Sa kumpanya. Tama na, Bai King Yu. Nagbago na ang isip ko. Ngayon, lumuhod ka at magbigay ng 3 malakas na pagmamano. Tapos gumapang ka rito at makiusap sa akin. Pagkatapos, maaari kong isipin na pakawalan siya. Kung luluhod ako, pakakawalan mo ba ang nanay ko? Depende kung gaano katapat ang iyong pagluhod. Huwag, Ing Yu, hindi ka dapat lumuhod. Huwag, King Yu. Hindi ka pwedeng lumuhod. Matandang babae. Ikaw lang ang madaldal. Nanay, Luluhod ako. King Yu. Bai Molly. Itutuloy mo pa ba ang katigasan ng ulo mo? Ngayon, gapang ka dito, habang gumagapang, humingi ka ng tawad sa akin. Tama na. Ate, bakit ka nandito? Sinundan mo ba ako? Anak, kidnap ito, ay legal ito. Huwag kang magpakalayo sa landas. Wala kang karapatang magsalita dito, umalis ka na. Anak, alam kong mahirap ang buhay natin ngayon. Pero alam ko, hindi mo magagawang gawin ito, dati kang napakamasunurin. Tama na, Liu Hongmi. Tama na ba? Maging anak mo. Napakasakit sa pakiramdam. Wala akong nanay na kasing walang kwenta mo. Kasalanan ko, pasensya na anak. Pero, Molly, krimen ito, nasaktan mo na ang tao, kung itutuloy mo pa. Sisirain mo ang buong buhay mo. Hindi kita hahayaang magpatuloy. Tama na ba? Tumahimik ka, kung hindi. Ay, Molly. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na, Molly. Pakiusap ko na, huwag nang magkamali pa. Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti, kumita ng mas marami. Para sa mas magandang buhay mo, sige na. Anong magagawa ng kaunting pera mo? Bumangon ka at umalis ka na. Tita. Walang saysay ang sasabihin mo. Naluloko na siya. bai muli, matanda na ang nanay mo. Pero kung saktan mo ang nanay ko ngayon, sisiguraduhin kong
Gugulin mo ang natitira mong buhay sa bilangguan. Gusto mo talagang maging matigas ang ulo. Molly, Lee Hong-mi. Wala akong nanay na kasing tanga mo. Umalis ka na. Nanay, Mamatay kayong lahat. Molly, huminto ka na. Nanay, Boss. Hulihin siya. Nanay, Molly. Sa susunod, Nanay, baka hindi na makapagluto ng paborito mong sweet and sour pork. Nanay, ano ang masarap na niluto mo? Sweet and sour pork. Ang bango. Pakiusap. Pakiusap, iligtas mo ang aking ina. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Funke, dalhin mo agad sa ospital. Opo. Paumanhin. kung hindi dahil sa ina mo, hindi ka sana nakatayo ng maayos dito. Alam ko. Kasalanan ko ang lahat noong una. Pagkatanda, napuputukan ng bulag ang mata. Ganon din ako. Naging mapagpanggap. Hindi ko inisip ang nararamdaman ng nanay ko at patuloy. Nagkamali ng sinasadya. Talagang paumanhin. Pero may sasabihin ako sa'yo. Galit ako sa'yo, pero hindi ko kailanman naisip na dakpin ang ina mo. Isang si Baikian-kian. Siya ang nag-utos sa akin. Pagkatapos, bibigyan niya ako ng 1 milyon. Anong sinabi mo? Baikian-kian. Ano, nabigo pa. Hindi pa magawa ang simpleng bagay na to. Walang kwenta. Kian, nabigo ang hinier mo. Naghanap ako ng tao para dakpin si Gulin. Para takutin si Baiking Yue sa mahalagang sandali. Basta mapatay lang nila si Baiking Yue. Ang pamilya Qin ay papayag na pakasalan ako. Pero sino ba naman ang mag-aakalang nabigo sila? Yung mga gumawa, hindi kaya magsumbong sayo. Wala silang lakas ng loob na gawin yun. Nga pala, ma, pupunta tayo sa pamilya Qin mamaya. Para kausapin ang pangalawang sakay ng pamilya Qin. Sina Jiangru at Qin Yuanming. Gusto mong subukan si Qin Yuanming. Kung hindi ako gusto ni Qin Xian, pwede akong umatras. Si Qin Yuanming ay isang magandang pagpipilian. Magandang plano, tara na. Baiking Yue, ano ang gagawin mo? Baiking Yue, labag sa batas ito. Baikian-kian. Nagpadala ka para dakpin ang nanay ko, ang baba ng pamamaraan mo. Baiking Yue, sobra ka na. Kahit papaano, mas nakatatanda ko sa'yo. Humarap ka pa para manakit. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa tatay mo? Nakatingin ka pa sa akin. Ma, sinaktan mo ako. Huwag mo akong pukulin. Nanay. Baiking Yue, ikaw. Aray. Nanay. Kian. Baiking Yue, bitawan mo ako. Hindi kita palalampasin. Aray. Aray. Hindi ako nagagalit dati, pero hindi ibig sabihin wala akong pasensya. Kung ulitin mo pa ang mga masasamang balak mo, mag-ingat ka, hindi kita palalampasin. JR, ikaw. Tatay, itong si JR, hinampas niya kami.
Baking you. Sobra na ang pagpapakita ko sa'yo. Pagpapakita. Noong inakusahan ako ng pamilya Kim ng pangangalo niya. Kasali ka rin dyan, no? Ganyan ka ba mag-amang? Si Baiki Ankian lang ang anak mo. Ako hindi. Sige, hampasin mo ako. Kung kailangan, patayin mo na ako. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, puputulin ko na ang relasyon nating mag-ama. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Ako. Ginoong Kin. Siya ang humampas. Sampalin niyo. Ginoong Kin, nagkamali ako. La- Huwag. Aray, aray. Ginoong Kin, nagkamali na ako. Insyan, hindi mo to dapat ginagawa, paano mo nagawang ganyanin ang tatay? Bihira lang umuwi ang asawa ko. Tapos ganyan niyo siya trinato. Bilang asawa, hindi ko naman pwedeng hayaan lang. Ginoong Kin, niloko ka niya. Nakita mo ba ang martilyo sa sahig? Siya ang unang nanggulo sa amin. Ako ang nagpalambot sa kanya. May problema. Ako, Kung gusto niyong magsara ang pamilya Bay, sabihin niyo lang sa akin. Isang kisap mata lang yan. Ginoong Kin, kami ang nagkamali. Humingi ako ng tawad kay Ginyo. Pakawalan mo na si Guangxiong. Pakawalan siya. Pakawalan na. Limitado na ang pasensya ko. Huling pagkakataon na ito para sa inyo. Pamilya Bay, kung may susunod pa, maghanda kayong magsara. Alis na tayo. Anong nangyari? Wala. Tara na. Itong malas na to, para sirain ang pamilya Bay. Traitor. Guangxiong. JR, akin dapat ang lahat to. Kinsyan. Okay lang ako. Hintay ka lang. Paano mo nalaman na pumunta ako sa bay? Kung hindi ako pumunta sa ospital. At sinabi ni Bay muli ang totoo, hindi ko malalaman. Na nag-isa kang pumunta sa Bay. Ang galing mo. Tatlo ang kalaban mo. Galit na galit kasi ako noon. Hindi ka ba galit? Galit ka talaga? Huwag kang magalit. Huwag mo nang ipagdamot. Huwag ka na. Sasabihin ko sa'yo sa susunod, okay? May susunod pa. Hindi, wala nang susunod. Huwag ka na magalit. Hindi ko sinasadya. Anong gagawin mo? Ano sa palagay mo? So, may ex-girlfriend si Kinsyan. At sobrang close sila noon. At se. Jian ang nakipaghiwalay kay Kinshian. Matagal ding nalungkot si Kinshian. Tiyak hindi alam ni Baking Yue. Ang bagay na to, kung malaman niyang may ibang mahal ang asawa niya, magkakaroon ng magandang palabas. Tama. At pinabalik ko pa si Jian. Second young master. Ang galing mo talaga.
Pwede tayong magtulungan. Pero, dapat sundin mo ang plano ko. Second young master. Sige, susunod ako. Boss, may problema. Anong nangyari kay Secretary Fang? May problema na ang mata mo. Xian. Hindi maririnig ni MS Bai. Huwag kang mag-alala. Fangke, matagal ka nang kasama ni Kinshan, di ba? May ilang bagay akong gustong itanong sa'yo. Wala akong alam, may gagawin pa ako. Ako. Una na ako. Umalis ka, papakiusapan ko si Kinshan na bawasan ang sahod mo. MS Bai, sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Sila. Ano ang relasyon nila? Ex-girlfriend ng boss si MS Jai. Xian, ang tagal nating hindi nakita. Ngayong nakita tayo. Hindi mo man lang ako tiningnan. Nakapag-abroad ka na, bakit ka pa bumalik? Tapos na ang pag-aaral ko sa abroad. Akala ko makakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi ko inakala. Hindi talaga kita malilimutan. Linawin mo ang sitwasyon. Tapos na tayo. Xian, ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Magbalikan tayo, tulad ng dati, mahal na mahal mo ako. Hindi ako naniniwalang kaya mong iwan ako. Diyan. May asawa na ako. Maging disente ka. Hindi ako naniniwala. Pwede kayong maghiwalay, ako. King Hugh. Hindi ganyan ang nakita mo. Huwag kang matakot, Baiking Yu. Bumalik na ang ex, kung hindi ka magiging matapang, mawawala ang asawa mo. Alam ko. Matagal nang hindi nagkita ni ASG ang asawa ko. Natural lang na masaya siya. Narinig kong mahilig sa mapait na kape si MS Jai, kaya giniling ko ito. Salamat, MS Bay. Huwag kang mag-alala, MS Jai, magkaibigan kayo ng asawa ko. Tawagin mo na lang akong King Yu. At ikaw, talaga naman, malayong malayo ang pinanggalingan ni NSG. Samahan mo siya sa bahay para kumain. Diyan, kakabalik mo lang sa bansa. Marami kang dapat asikasuhin. Lumabas ka muna. Sige siyan, pero ang bagong kumpanyang papasukan ko. May bilyon-bilyong proyekto kasama ang King Group. Mag-usap na lang tayo ulit. Kinshan, naglakas loob kang yakapin siya. Aray, aray, aray. Ganito ang nangyari noon hindi niya alam ang tunay kong pagkatao. Iniwan niya ako nang malaman niya ang totoo. Dumikit siya sa akin. Pagkatapos na aksidente ako. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa kaninuman. Akala ko ba si Boskin ay isang taong tapat sa pag-ibig? Nagulat talaga ako nang umuwi siya ng bansa. Hindi malaking pagkakamali lang iyon. Sige, alam ko na ang mga panlilin lang niya. Nakikita ko naman. Pero sa susunod, huwag mo akong itatago sa anumang bagay. Kung hindi, ako. Ay, kung hindi, ano ang gagawin mo? Pakiramdam mo ang kamao kong kasing laki ng punching bag. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nasa isip ko. Boss, ako ay... Sana may mahalagang balita ka. Boss, imbestigahan ang impormasyon ni Jian. Ilang araw na siyang nakabalik sa bansa. At nagtrabaho na sa kumpanya ni Qin Yuanming. Ah, siya pala. AMEA, ano na? Nagulat ba si Qin Xian na makita ka? Pumunta ako rito para sabihin, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Jian, kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman. Nagising na si Qin Xian. Magtataksil ka na ba? Sa isang banda, kinukuha ko lang ang bagay na akin. Si Qin Xian ay lalaki ko. Walang makakaagaw sa kanya mula sa akin. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa iyo, napaka-inyano mo. Si Baiking Yu at Qin Xian ay napakalapi. Hindi mo basta masisira iyon. Sino ka naman? Ako ang kapatid ni Baiking Yu at ang taong makakatulong sa iyo. Jian, hindi mo pa rin siya gaanong kilala. At iba kami. Kung gusto mong mabawi si Qin Xian, kailangan nating magtulungan.
May aksyon sa Makalawa. Lahat ng kilalang tao sa lungsod ay dadalo. Ano kaya kung sa panahong iyon? Hindi na malinis si Bai Qingyu? Magugustuhan pa kaya siya ni Qin Xian? King Yu auction sa Makalawa. Gusto kong i-donate ito. Ito ay tunay na gawa ni Tang Buhu. At ikaw, mag-ayos ka ng mabuti bukas. Ito ang unang beses mong sumali sa ganoong importanteng okasyon. Hindi pwedeng mawalan ng mukha. Opo, ma, alam ko na. Haay. Dapat talaga akong sumali sa aksyon sa Beijing ngayon. Baka mabili ang dalawa nating ito ng bilyon-bilyon. Pagkakataon na para yumaman ang pamilya Bai. Hahaha. Haay. Yu, Asan? may ayusin ako sa opisina ngayon. Papuntahin ko si Fangke para samahan ka sa mall, bumili ka ng gown. Huwag na, ako na lang. Hindi na ako bata, hindi ako mawawala sa pagbili ng damit. Walang limit ang card na ito, gastos lang ng gastos. May pera pa ako, hindi pa nauubos yung binigay ni Mama. Iba yung bigay ni mama, iba yung bigay ko. Dapat ba gastusin ng asawa ang kinikita ng asawa? Sige, aalis na ako. Hello, miss. Anong kailangan ninyo? Titingin lang ako ng gown, yung panggabing handaan. Sige, tingin-tingin lang kayo. Hoy, huwag mong hawakan. High-end lahat ng gown dito, daan-daang libo bawat isa. Minsan milyon-milyon pa, kapag nasira mo. Kaya mo bang bayaran? Eh ikaw, ngayon din naman, hinahawakan mo. Ako ang manager dito, ano ka ba? Wala man lang brand ang suot mo. Gusto mo pang bumili ng gown. Pupunta ka ba sa handaan o sa kung anong masamang pagtitipon? Private ang lahat ng suot ko. Hindi mo lang kilala, hindi ibig sabihin mahirap ako. Private, hindi kaya si mama mo lang ang kumuha ng tela sa bahay at tinahi para sa iyo. Haha. Huwag kang masyado. Sige na, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Wow, channel bag. Hello, miss, anong kailangan ninyo? King Yue, hindi ko akalain na nandito ka rin. Magkaibigan kayong dalawa. Kung may magustuhan siyang gown, ipabox mo, ako ang magbibigay. Huwag na, Miss Jai, hindi naman kami ganun ka-close. King Yu, hindi kaya natatakot ka sa akin kaya ka nagmamadaling umalis? Hindi naman. Kung inaanyayahan ako ni Miss Jai, sabay na tayong tumingin. Ito lang ba? Hindi magaganda. Miss, mayroon kaming exclusive na koleksyon ng gown. Pero milyon-milyon ang halaga. Sigurado ka bang bibilhin mo? Paano mo malalaman kung bibilhin kung hindi mo titingnan? Wala akong nagustuhan sa mga damit na ito. Kunin nyo yung mga koleksyon nyo. Opo, miss. Maganda tong gown. Kukunin ko to. Miss Jai, ako ang nagpakuha sa staff na ilabas muna tong gown. Nakita mo rin naman, King Yu. Sumang-ayon muna ako bago nila ito inilabas. At saka, marami namang gown para sa'yo, Xian. Kaya ibigay mo na lang sa akin to. Hindi ako mapagbigay, di ako sanay magpadae. King Yue, makikipag-agawan ka ba sa akin? Ayan na, nahalata na ang tunay na kulay. Ngayon damit, susunod na lalaki na ang aagawan. Hindi ako mahilig makipag-agawan o makipagkumpetensya. Kung sa iba yon. Pero kung akin, hindi ako magpapatalo. Bai King Yu, gaano katagal ka na lang kay Xian? 3 taon ako sa tabi niya, isang babae. Ibinigay ang pinakamagandang 3 taon sa kanya. Sinabi mo na, yon ay noon. Ngayon, ako ang nasa tabi niya. At saka, hindi ko siya iiwan. Ikaw. Ibinigay ko sa'yo dahil gusto mo lang ang pera ni Xian. Sige, bigyan kita ng 10 milyon. Umalis ka kay Xian.
Bakit mo ako sinampal? Si Kinshan ay hindi kalakal, hindi siya bagay na. Maaaring lagyan mo ng presyo. Sinampal kita para sa kanya. Ay balot mo tong gown. Charge 2. Doblehin ko, bigay mo sa akin 2, Sage po. Ma'am. Ibalot ko na po agad. Nakita mo ba, Viking you? Ang agwat sa pagitan ng ilang tao. Hindi talaga mababago. May ambag ako kay Xian, ikaw. King Hugh, Bakit ka nandito? tapos na ang trabaho. Siyempre sasamahan ko ang asawa ko. Kumusta ang pagpili? Wala akong nagustuhan. Merong isa, pero King Yue, magkaibigan tayo. Kung gusto mo tong gown, sabihin mo lang. Pwede kong ibigay sa'yo. Xian, ikaw naman. Dapat alagaan mo si King Hugh. Pag may gusto ka, di mo masabi. Yung gown na to, ito na lang, ibigay ko na sa'yo. Endless Joy. Yung gown na to, dapat ako ang bumili nito ng mahigit 1 milyon. Pero pinag-agawan mo to, hanggang sa mahigit 2 milyon ang ginastos mo. Ngayon ibibigay mo sa akin, parang malaking lugi yon, di ba? Yung J na to, ang tapang na ihayag yon sa harap ko. Salamat sa kabaitan mo, pero sa tingin ko, ordinaryo lang yung gown na to. Huwag na lang natin kunin. Umalis na tayo. Xian, kailangan bang ganyan ka humiyasakin? Karapat dapat ang asawa ko sa mas maganda. At saka, may mali kang sinabi kanina. Nakakapagbigay ka ng benepisyo kay Sian. Pero material lang yon. Tao din naman tayo, may puso't damdamin. Kung material lang ang meron, parang nabigo na iyong buhay. Baking you. Miss, di na po namin tinatanggap yung mga gown na binili. Alis na kayo. Hoy, ikaw. Kinyuanming, yung auction na to. Kahit anong paraan ang gamitin mo, gusto kong makita na masira ang pangalan ni Baking you. Yuanming, Pag natapos na natin si Bai Qingyu at Qinshan, pakasalan mo na ako. Sinabi ko na, nagtutulungan lang tayo. Wala nang iba. Yung nasa puso ni Kinyuanming, si Jian pala. Ang ganda-ganda talaga ng misis ni Boss Qin. Swerte mo, Boss Qin. Sa sobrang ngiti, namanhid na iyong mukha ko sa ganitong malaking okasyon. Yun ba yung 2 bato? Seryoso ba sila? Ginawang treasure at ipinagbibili sa auction. Anong nangyari? Ang saya-saya mo. Yung sinabi mo sa akin dati. naisip ko na. Tama ka, di lang dapat pera ang iniisip sa buhay. FSJ, di ko sinusubukan ang pangunawa mo. Mamaya, sumama ka kay Liu Shufang. Dalin nyo yung mga tao. Sige, ikaw na. Kinyuanming, bakit ka nandito? Nakita ko kasi kayong nandito, kaya napadaan ako. Tagay tayo. Aray. Ate, pasensya na, di ko sinasadya. Baikian-kian yung nangyari dati. Hindi ka pa ba nabusog? May reserbang damit sa itaas, samahan kita kunin. Ayoko. Baka natatakot kang kainin kita. Nandoon ang damit, ikaw na ang kumuha. Ganito lang ang alam mo. Akala mo bulag ako.
Ma, dalhin mo lahat dito sa 300 at 2 pagkalipas na 10 minuto. Impossible. Paano naging peke ang aking mahal? Nagloloko ka lang. Ilang taon na akong nag-a-appraise. Totoong-totoo, peke. Isang tingin lang alam ko na. Pangkaaniwang bato lang ito. Siguro may problema sa kakayahan mo. Noon, sa ibang bansa, may bato na katulad nito. Naibenta sa aksyon ng bilyon-bilyon. Pumunta ka sa appraiser sa ibang bansa. Sasabihin ko ito. Ang pek ay pek. Ang batong ito ay pangkaaniwang bato lang sa daan. Hindi, impossible. Ito ay ibinigay sa akin ng pamilya Kin. Walang hiya. Iyak siya ang gumawa ng kalokohan. Gusto niyang pabagsakin ang aming pamilyang bay. Gusto niyang mawala ang aming pamilyang bay. Walang utang na loob. Papatayin ko siya. Walang utang na loob. Bai Qingyu, lumabas ka. Guangxiong, nakita ko kanina. Si Bai Qingyu at isang lalaki. Pumunta sa itaas. Ano? Pumunta sa itaas kasama ng lalaki? Hindi ba? Asawa ng presidente ng Kin Group, ng babae pa? Anong okasyon ito? Nakakahiya. May palabas. Sundan natin. Nasaan si Yuan Ming? Bakit wala pa si Yuan Ming? Buksan mo. Inutusan ako ni President Kin. Kung magloloko ang walang hiya ngayon, papatayin ko siya. Walang hiya. Ikaw na walang hiya. Walang hiya. May asawa ka na, hindi ka patapa. Huwag, tumigil ka. Parang hindi boses ni Kinyo. Bai Qingyu, may lakas ng loob kang gumawa. Wala kang lakas ng loob aminin. Ikaw na walang hiya. Ang aming pamilyang Bai. Nawalan ng mukha dahil sa iyo. Qin Yuan Ming, ikaw, anak, ikaw. Nagasama ka kay Bai Qingyu. Ma, ako. Bai Qingyu, ikaw na walang hiya. Nagkakasama ka pa sa kapatid ng asawa mo. Ang kapal ng mukha mo. Kian, Jian, paano kayo nandito? Naku, ang nakakatawa. Nahuli pero hindi naman yung babae. Yung sarili niyang anak na babae ang nahuli. Si Qin Yuan Ming, yung pangalawang anak ng pamilya Qin, di ba? Pero ang galing talaga, 2 babae ang kanyang nakuha. Paano ba? Paano kayo nandito? Kung hindi sila, sino pa? Syempre dapat. Si Manang Bai Qingyu, bakit galing ka sa labas? Nabasa yung damit ng alak kanina. Gusto ko sanang tawagan ang tagapangasiwa. Para ipadala dito, pero nag-alala sa akin si nanay. Kaya siya mismo ang nagdala. Kanina, nakita ko talaga na madumi yung damit ni Bai Qingyu. Nakita ko rin. Ate, Binibining J, Yuan Ming, kayong 3. Paano kayo nasa iisang kama? Hindi ba't? Jay, ikaw. Ikaw ang nagpakana sa amin. Xian, hindi ganoon yon. Wala talaga akong ginawa. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Baka may benta ka na hindi mo alam. Qin Xian. Wala ka bang pakialam sa akin? Tama na. Huwag ka nang magsalita. Zhang Gru, sa bagay na ito, hindi ba dapat may makatwirang solusyon ka? Nga. Ang aming pamilyang Bai, kahit hindi kasing dakila ng inyong pamilyang Qin, pero kahit papaano, kami ay mga kilalang tao. Pinahiya ninyo ang aming anak, tapos ganoon na lang. Guangxiong, ikaw. Ay, Manang. Ang aming pamilyang Qin ay isang mayamang pamilya. Paano pabayaan ang ganitong kahihiyan? Kahit 2 babae ang nakuha ni Yuan Ming, kailangan ninyong panagutan ito. Ganito na lang, Yuan Ming, ikaw ang pumili. Si Bai Qian ba ang pakakasalan mo? O si Jian? Tiyahin, huwag naman ganoon. Ano nang huwag ganoon? Ikaw ang may gawa nito. Ang daming mahalagang tao ang dumating ngayon. Ilayo ang pamilya. Nawalan kami ng mukha. Gusto mo bang takpan na lang ito? Ngayon, pakakasalan mo sila. Gusto mo man o hindi. Siyempre, may pangalawang paraan. Anong paraan? Yemie. Mula ngayon, pinalayas ang pangalawang sanggay ng pamilya Qin mula sa pamilya Qin at hindi na kami magkakaugnay pa. Huwag, manugang, umalis kami sa pamilya Qin. Paano kami mabubuhay? Yuan Ming, ganyan na ang nangyari. Ito na ang pinakamabuting solusyon. Si Qin Yuan Ming ay may gusto kay Jian. Kung pipiliin niya si Jian, paano na ako? Sa Beijing. Qin Yuan Ming, tanga ka. Sabi mo, ako lang ang babae sa buhay mo.
Ano ako ngayong nandito siya? Nahuli si Kian at Yuan Ming. Kahit hindi ako makapag-asawa kay Qin Xian, okay na rin kung si Qin Yuan Ming. Qin Yuan Ming, kailangan mong bigyan ng paliwanag si Kian. Nawasak na ang puri ng anak ko dahil sa'yo. Baliw ka. Yuan Ming, sabi mo, pananagutan mo ako. Ganyan ka. Paano na ang buhay ko? Yuan Ming, sundin mo ang puso mo. Pumili ka. Yuan Ming, sabi mo pakakasalan mo ako. Kung hindi, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag, Kian. Qin Yuan Ming, galit ako sa'yo. Tiyahin, pakakasalan ko siya. Pakakasalan ko si Bai Kian. Hahaha, tama yan. Ngayong may desisyon ka na, sana alam ng lahat. Kung ano ang dapat sabihin. Kung hindi, hindi kami basta-basta sa pamilya Qin. Huwag kayong mag-alala, GNG Kin, alam namin. Yemem, Hindi kami magsasalita ng basta-basta. umuwi na kayo. Xian, nanunumpa ako, wala akong ginawa. Na ikinagalit mo. Si Bai Qingyu ang nanaksak sa akin. Ano na kinalaman ko? Akala mo ba napakabuti ni Bai Qingyu? Ganoon ba? Tita Long, siguradong naalala mo ako. Ako si Jian. Siyempre naalala kita. Nang may nangyari sa anak ko. Ikaw ang pinakamabilis tumakas. Akala mo ba hindi ko narinig ang mga balita? Natatakot kang masira ang buhay mo dahil kay Xian. Wala akong ganoon. Tama na, puro kasinungalingan. Ngayon si Xian. May asawa ka na, kailangan mong maging maingat sa iyong pagkatao. Napakabait na manugang ko, at higit sa lahat, mabuti ang kanyang puso. Tanging sa aking anak lang siya nakatuon, at hindi siya kailanman iwan ito. Hindi tulad mo, kapag may kasiyahan ay kasama ka. Pero kapag may problema, ang anak ko lang ang nagtitiis. Hindi, Xian, pakiusap, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko talaga kayang mawala ka. Si Qin Yuan Ming ang nagpabalik sa'yo, di ba? At noong una, tulad ko, gusto ka rin niya. Paano nangyari yon? At saka, talaga bang dahil sa akin ka bumalik? O dahil may bilyon-bilyon akong yaman? Para hindi mo kalampasin ang gintong pagkakataon na tulad ko. Xian, ako lang ang karapat-dapat sa iyo. Diyan. Wala nang pag-asa sa'yo. Nanay, umalis na tayo. Hindi. Xian, Qin Yuan Ming. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa masamang ideya mo, hindi ako gaganyanin ni Xian. Jian, hindi mo pa ba nakikita? Si Qin Xian, hindi kanya mahal. Huwag kang mapakaloko. Eh sino ang dapat kong mahalin? Ikaw ba? Alam mo na pala. Noong naaksidente si Qin Xian, ikaw ang may gawa, di ba? Talaga bang para makuha ang kumpanya? O para makuha ako? Ipagpalagay natin na para makuha ako. Pero hindi mo inaasahan na pipiliin ko pang mag-abroad, kaysa makasama ka. Jian, ako. Huwag mong tawagin ang pangalan ko, nakakadiri. Qin Yuan Ming. Isang taong kasuklam-suklam na tulad mo, bagay na bagay sa isang puta. Ano ba? Akala mo ba prinsesa ka? Napakamataas mo, Yuan Ming. Gago. Sinuntok mo ako. Kung hindi mo bigla akong pinapanagutan ngayong gabi, hindi kami makakagalit ng ganito ni Jian. Ikaw rin ang may kasalanan. Ikaw mismo ang hindi nagtagumpay sa paglalagay ng gamo. Si Bai Qingyu ay nakunwari lang. Tama na, sabihin mo sa mga magulang mo, hindi ako magpapakasal. Ayaw ako sa kasal. Qin Yuan Ming, huwag kang magpakalakas. Binabalaan kita, mas mabuti pang umamin kang maghihiwalay tayo. Kung hindi, pag kinasal ka sa amin, talagang magdudusa ka. Qin Yuan Ming, nababaliw ka na ba? Iniisip mo si Jan. hindi naman. Ikaw lang ang nasa isip ko ngayon. Di ba't may kasabihan?
Kapag nagpakita ang unang pag-ibig sa loob ng 3 araw, ang kasalukuyan ay walang kwenta sa loob ng 3 taon. Saan mo naman narinig yang mga kalokohang yan? Naiisip ko lang. Kung hindi mo natuklasan ang plano nila ngayon, ano kaya ang mangyayari? Huwag mo nang isipin yan. Palagi akong may reserba kapag haharap sa kanila. Pero, naisahan ko rin si Jan. Hindi mo ba ako kakagalitan? Kung hindi niya balak saktan ka, hindi mo siya maiisahan. Kusa niyang hinanap yan. Sa totoo lang, noong unang lumabas si Jan, medyo kinabahan din ako. Pero pagkatapos naisip ko na, dahil hindi niya talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Sinabi ni Funke sa'yo ang lahat. Hindi lang si Funke. May sinabi rin si Jan. Sa paningin niya, pera lang ang mahalaga. At sa pag-iisip ko, hindi naman ako ganun kasama. Anong masama sa'yo? Hindi mo alam kung gaano kakahusay. Siyempre naman. Kinsyan. Hoy, Xian. Xian, wag mo munang ibaba. Ako ang nagkamali noon. Xian. Alis na ako ng bansa. Wala na akong lugar dito sa Pilipinas. Gusto ko lang itanong kung pwede kang maghatid sa akin. Para sa huling pamamaalam. Ito lang ang hihilingin ko, pwede ba? Endes J, magandang biyahe sa'yo. Kinsyan. Ang tigas talaga ng loob mo. Talagang sinaktan mo ang puso ko. Kapag pinalampas, wala na. Jian, sa pag-uwi mo ngayon, natuto ka na. Hindi mo naman siguro iniisip na masyadong mabagsik ako. syempre naman hindi. Ang relasyon sa ex, ibig sabihin, huwag nang magkaroon pa ng koneksyon sa hinaharap. Kung tuluyan ng naputol, dapat malinis at lubusan ang pagputol. Hindi ba? Buti naman alam mo ang sarili mo. Inyo, nakita ko si Baikian Kian sa ospital. Hoy, hello. Maari ko bang itanong kung nasaan ang kwarto ni Gulin? Sino ka? Ah, kamag-anak ako niya. Narito lang ako sa Beijing para dalawin siya. Nasa kwarto 708 siya. Salamat ha. Ikaw pala. Ma, okay ka lang ba? Okay lang ako. Baikian-kian, talagang matigas ang ulo mo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako masisiraan ng pangalan. Nagsisinungaling ka. Malinaw na kayo ang nagtangka sa akin. Kayo ang nagbunga ng inyong ginawa. Baiking Yue, hindi kita palalampasin. Wala na akong lahat ngayon. Maghintay ka lang, maghintay ka. Nababaliw ka na. Ayaw mo nang magpakasal kay Kinyuan Ming. Magpakasal. Magpakasal pa kaya. Pumunta na siya sa ibang bansa para habulin si Jian. Ang mukha mo. Si Bai Guangxiong ang nanakit. Nasisiyahan ka na ba? Pinatumba niya kami ng nanay ko at pinagbuhatan ng kamay. At minura ako na walang kwentang tao. Lahat ito dahil sa iyo. Si Bai Guangxiong, hindi naman talaga mabuting tao. Sa paningin niya, pera lang ang mahalaga, wala ang pamilya. Tumigil ka diyan. Papatayin kita. Dalhin niyo siya. Hindi ako papayag. Baking you. Hindi kita palalampasin. Ma, pasensya na. Nagkulang ako ng pag-iingat. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. King Hugh. Uwi na natin si mama sa bahay. Kukuha ko ng ibang motor. Pwede ba? Bakit hindi pwede? Nanay natin ito. Ma, ang galing. Tama na yan. Huwag nang magluto pa. Ito na ang huling 2 putahe. Ngayong araw, binabati kita sa paglabas mo sa ospital. Una akong mag-aalay ng baso sa iyo. Salamat sa pag-aanak ng isang mabuting anak na babae. Huwag kang mag-alala, basta't masaya silang dalawa. Bilang isang ina. Wala na akong pagsisisi. Sabay na tayo. Anong nangyari? Bigla lang akong nakaramdam ng pagduduwal. King Yue, hindi ba dumating ang ligla mo ngayong buwan?
Hindi ba? Ako, nabuntis? Mukhang ang pamilya Qin ay magkakaroon ng bagong membro. Kinyue, magiging ama na ako. Baby, maligayang pagdating sa mundong ito.